barangay at SK election. So ito na po mga kapobre, hindi lang po isa ang nag-file ng petisyon, kundi dalawa na po maliban kay Attorney Rumi Makalintal. Mayroon pang isang individual, isang guro ang nag-file ng petisyon para questionin ang panukalang batas na pinirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos. Hello, good morning, good morning. Welcome back mga kapobre. Blessed Sunday everyone. Panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong araw. Of course, panibagong vlog tayo ngayon mga kapobre. So again, barangay at SK election. So ito na po mga kapobre, hindi lang po isa ang nag-file ng petisyon, kundi dalawa na po maliban kay Attorney Rumi Makalintal. Mayroon pang isang individual, isang guro ang nag-file ng petisyon para questionin ang panukalang batas na pinirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos. So parehas ang kanilang petisyon na ipa-declare na unconstitutional ang batas na pinirmahan ng Pangulong Marcos. Panoorin natin to mga kapobre. Final ko po ay petition for certiorari po and prohibition po. Ukol po ito sa postponement po ng barangay election. Nakakapirma lang po ni Mr. President. Yung prayer po natin, syempre, i-declare po na unconstitutional po itong bagong batas na ito. And then, at the same time, mag-issue po ng temporary restraining order para po matuloy yung barangay election by December 1st, 2025. And then, pina-special raffle ko na rin po. So, yun po ay si Teacher John Barry Tayam. Sa po siyang guro at total po siya na i-postpone ang barangay at SK election sa December 1, 2025. Kaya nag-file po siya kahalintulad ng final ni Attorney Makalintal. Panoorin din natin ang argumento ni Attorney Makalintal. Here we go. Doon sa Makalintal versus Comelec, nag-set ng maraming criteria ang ating Korte Suprema. Dapat na mayroong valid government interest. Dapat magdagdag emergency para mapuspon ang halalan. Dito, wala yung bagay na yun. At bagamat sinasabi ng mga press releases na ang bill ay postponement of election, wala kang makita sa batas na nagsasabing postponement. Inilihis nila yung batas. Nilagay lamang nila sa setting of the term para hindi mapansin ng Supreme Court na ito pala ay postponement. So yun po, si Attorney Makalintal, yan po ang number 1 na tagapagtanggol. So ngayon ay dalawa na sila. Kaya tingnan natin kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema. At dinagdag pa ni Attorney Makalintal na ang panukalang batas na yun ay isang mapanlinlang. Panoorin na naman natin to mga kapobre. Kasi mahigpit ang Supreme Court sa postponement. Sinabi ng Supreme Court, wala kayong kapangyarihan mag-postpone ng walang dahilan. Kaya hindi nila inilagay yung postponement. Pero maliwanag na itong postponement kasi ang sabi nila, ang susunod na halalan ay sa November 2, 2026. Diba? So, doon pa lamang, kitang-kita mo na medyo deceptive, may panlilin lang ang nasabing na batas. Oo, di ba? Isang mapanling lang daw, sabi ni Attorney Makalintal. So tingnan lang natin kung ano ang mangyayari dyan, kung ma-declare pa ba yan na unconstitutional o tuluyan ang mapospone ang December 1, 2025 election at gaganapin na to sa November 2, 2026. Antabayan na natin mga kapobre, antayin natin ang desisyon ng Korte Suprema kung
magpalabas ba sila ng temporary restraining order or TRO. So hanggang dito na lang mga kapobre, magandang araw, happy Sunday everyone, bye bye and God bless.